Okay, ako na ba? Yes, ikaw naman Athena. Go ahead. From Rosel Silva Barbosa. Tama ba lagyan ko ng cross sa noo gamit ang Holy Exorcised Oil ang aking mga apo? Bago matulog at bago umalis ng bahay, sa amin sila nakatira din. Yung parents naman nila wala sa state of grace, kaya ako na lang naglalagay. Tama ba yung ginagawa ko? Yes, magandang tanong, magandang gabi sa magandang tanong. So, pwedeng-pwede dahil kayo po ay lola. Lola ba yun? Sis Ed, lola? O basta yung... Lola po ang naglalagay sa noo. So, ang rason siya na lang ang maglagay sa noo dahil yung mga magulang na wala sa state of grace. Yun ba? Tsaka doon po nakatira sa kanila. Magkasama sila na. Okay, so tama yun. Tamang-tama yun na ginawa para protection po. Pero mas maganda, mag-prayer protection bulldog, maglagay ng lagyan ng exercise oil yung noo. Isa yun sa protection. Isa sa experience ko, yung ako lang mag-isa sa tinutuluyan na tinutulugan ko, yung nagbigay ko ng seminar sa Pagadian, ang malaking kwarto, ko lang mag-isa. So sabi nila, brother, baka may dyan, kay palaging walang tao dyan. Kadalasan pag walang tao, mag-take over yung fallen angel sa naturang lugar. Pero nag-deliverance naman ako, nag-groceries, at saka nilagyan ng noo kung nilagyan ng exercise ang noo ko. So nakatulog ako ng mahimbing hanggang alas 5. So mas maganda yun, sis, nagtanong. Bisaya to, Brother Jando. Sabi dito, ako ang mama ay biyuda. Namatay na ang papa ko. May boyfriend. Okay. May boyfriend yung nanay niya. Kaso lang, hindi daw... Teka. Basahin ko na ng diretso, ha. Ako ang mama is biyuda. Dayon nakauyab siya, wala siya kabalo nga ang lalaki iyang nauyabis minyo di ito. Pero dugay na kaayo silang buwag sa iyang asawa, nakasal sila, pinaagi sa huwes. Worry manggod ko sa usa ka anak, 18 years old na silang live-in. Unsa akong angay buhaton ana, pwede ko magpatambag. So, okay. I-clarify natin. Ang tanong nitong, yung anak ka nagtatanong kung ano yung dapat niyang gawin sa nanay niya na may boyfriend, na may asawa, tama? Opo, may anak na po sila, 18 years old na ngayon. Ano ang dapat gawin niya? So, kung ano man ang natutunan po siguro dito, no, i-share niyo po sa kanya na approach. Lagi ko sinasabi, no, ang pag-approach sa tao kasi napakalaking halaga no, no. Wag nating yung, alam mo, yung naranasan ko yun, yung pag nagbibigay ka ng payo, no, kailangan lagi may batayan at laging nasa timing yan kasi mahirap pagka nagsalita tayo ng walang batayan at wala sa oras at wala sa kahinahunan, minsan nagagalit sa atin ng mga pinapayuhan natin o binibigyan natin ng konting aral, lalo ng aral na simbahan, no? Medyo hindi siya ganun kadali, lalo na nanay mo yan, kapatid, no? Pero siguro secretly, pwede mong rito, sabihin mo sa kanya na makinig. Yung ginagawa po kasi nila, no, na napakalinaw nun, sabihin mo sa nanay na nanay, unang-una, ang ginagawa po nila dahil wala silang basbas ng simbahan, ito po ay mortal sin. No, unang-una po yun. Pasasabihin niya, anak, paano naging mortal sin? Ito po ang turo kasi ng simbahan. Aanin mo yan sa tinatawag nating, ang unang kasalanan na ginagawa nila is fornication, no? Yung fornication po, yung mortal sin na ayon sa CCC natin na yun ay nagtatalik na hindi kasal,
no, ayon sa simbahan yan. Sana pwede mong gawin, i-forward mo po ito sa kanya, no. Tayo po yung mga laiko lamang na tagapagturo, no. Tayo may mga konting alam sa turo ng simbahan na pakisabi sa kanya, fornication, no. Ito po ay pagsisiping ng dalawang lalaki at babae na hindi kasal, hindi po sila kasal sa pare. Ang pinag-uusapan, pare po, ha. Kasi baka sabihin baka pwede kami magpakasal sa civil, hindi po. That's not valid in the church. Pagka civil lang din. Ngayon, sabihin mo rin sa kanya, kapag ang mortal sin, para mas medyo medyo nakakaano tong sabihin sa kanya, pero kung nakikinig ka naman, nanay, halimbawa, pinorward mo to, nanay, kapag sinabing mortal sin kasi, yung mga ginagawa natin, at yan ay nakamatayan natin ng hindi natin napagsisihan at hindi natin binago, ayon po, uulitin natin yan sa CCC 1035. Malinaw po yun. Malinaw yun para sa ang simbahan, hindi tayo nag-uusga rito. Parang si Jesus sabi niya, hindi siya dumating para magusga kundi magligtas. So ayon po sa CCC 1035, delikado kaligtasan mo, nanay, at pati na ang boyfriend mo. Sige bro, sino kaya pwede magkapag-ano dyan para mayroon naman tayong batayan kung makikinig bigla si nanay. So mayroon po ba tayong doon, Bro Aljan? Paano present sa kanila para naman pagka biglang makinig si nanay, yung tungkol muna sa fornication. Ano ba yung fornication? Saan ba mababasa yan? Baka sabihin ni nanay, no? Saan ba mababasa yan, anak? Ayan, so sa CCC natin, tingnan po natin yung fornication, CCC 2353. Okay, 2353 CCC, fornication is a carnal union between unmarried man and unmarried woman. It is gravely contrary to the dignity of persons and homosexuality, which is naturally ordered to the good of the spouses and the generation and education of children. Moreover, it is a grave scandal when there is corruption of the young. So, isa po 'yan sa tawag ng mga yung kasalanan na ng kasalanan ng mga tao ngayon, na mga civil marriage, yung mga natin na nagtatalik. Even civil marriage po, kasama na po yan. Lalo na po yung live-in. Kayo po, nanay, live-in kayo. So mayroon pa yan. Kung may asawa siya talaga dati, lalo na kung sa simbahan, sa kasal, ang ginagawa niyo po, delikado yan. That's adultery. Okay, sa adultery po, ano po ba yung adultery? Sabi ng simbahan natin, 2380 nga po, Bro Dens. Okay. Adultery refers to a marital infidelity when two partners, of whom at least one is married into another party, have sexual relations, even transient ones. They commit adultery. Christ condemns even adultery of mere desire. The 6 commandments in the New Testament forbid adultery absolutely. The prophets denounce the gravity of adultery. They see it as an image of the sin of idolatry. So that's the sin of idolatry pala, yung adultery pa rin. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoong Jesus, sinabi niya mismo, may binanggit siya sa Mateo chapter, nga po bro, sino makakapag o babasahin na lang. Chapter 19 nga po, verse 9. Ang sabi ng mismo Panginoong Jesus, may asawa kasi yung lalaki, sabi niyo po, no? So kung nakikinig ka, nanay, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi po doon, Mateo chapter 19 verse 9 po. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya at siya'y mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. So sa lahat po na nakikinig ngayon, hindi po ako nagsabi, ating Panginoong Jesucristo, pag kinuha nyo yung asawa na may asawa, that's adultery. And lastly,
ang mangyayari po sa atin, sister, no, kung makikinig ka man ngayon, sana paki-forward mo sa kanya. Bro Dens, last CCC 1035 po. Ito po ay nakakatakot na pwedeng mangyari sa atin. Warning po. Babala po sa lahat ito. 1035 ng CCC po. Paulit-ulit natin binabanggit ito para paalala lang po sa lahat, no? Okay. The teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the soul of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishment of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. Yan po, no? Napakalinaw. Immediately, kapatid, no? Nanay, kung nakikinig ka ngayon, sabi po ng simbahan yan. Sabi ng katikisim natin, turo, kung katoliko po kayo, ayan po ang turo ng simbahan. Immediately, pag hindi po natin inayos yan, magpakasal kayo, or dapat ipaanal nyo na lang muna yung kabila. Pero actually, bawal po kayo magsama muna hanggat hindi naayos yung kasal niya, previous na kasal niya. So immediately, pag nakamatayan natin, sabi sa 1035 ng CCC, immediately you will go to hell. Hindi ka pa na-embalsa mo, paulit-ulit kong sinasabi to. Ito po ay ipag-husga, kundi tayo pinagtuturo lang na turo ng kaligtasan, dahil gusto natin maligtas ang lahat ng tao. So yun po, no? Sana maliwanagan si sister. Yun lang po, salamat po.